So po magandang umaga sa inyo lahat. Tunay nga po na mapalad yung tao na ang pagtitiwala ay sa Panginoon. Sabi po ng binasa natin mula sa lumang tipan, siya ay magiging gaya ng puno. Actually, mula po sa Samuel, sabi siya ay magiging kagaya ng puno na nakatanim sa tabi ng daluyan ng tubig. Subalit yung tao na nagtitiwala sa lakas ng tao ay magiging kagaya ng tuyong halaman na hinihipa ng hangin at dinadala kung saan. Noong bata pa po ako, akala ko ang pananampalataya dahil dun sa mga storya ng Himala. Akala ko dati ang pananampalataya ay parang okay, na telekinesis. Tanda ko nung bata pa ako, naging sikat yung isang Hudyo na ang pangalan ay Uri Geller. Dahil supposedly, siguro nakikita nyo na sa YouTube yun, that was about 1970s. Supposedly, kaya niyang magpagalaw ng mga bagay-bagay sa pamagitan lang ng kanyang isip. Diba? At ang pinakasikat niya na stunt ay yung binabaliko niya yung mga kutsara. Okay, sa pamagitan lang ng pag-iisip. So akala ko growing up at the same time in the church and learning about the stories of Jesus and the requirements of faith, stories of Jesus and the requirements of faith. So akala ko dahil pananampalataya parang telekinesis. Okay. Pag may pananampalataya ka, sabi kasi, pag may pananampalataya ka, you can move mountains. Okay? So, kung si Uri Geller, kaya niyang pagalawin yung kutsara, yung pananampalataya, kaya niyang pagalawin yung bundok. So, but anyway, that's not what faith is about. Okay? Although I did say that with faith, we can move mountains. Number one, kinakailangan po natin ang karamihan ng kasabihan sa Bible should not be taken literally. Okay? Because it should be understood spiritually and with humility and discernment. We must not be presumptuous. Okay? Ano nga ba yung pananampalataya? Well, sabi sa binasa natin mula sa aklat ni Propeta Jeremias, di ba, na yung kahalagahan ng pagtitiwala natin sa Diyos. Tiwala. Actually, faith is more of that. Faith in Latin is confideo, na kung saan kinuha natin yung salitang confidence. And confideo basically means trust in God. Okay? Trust in God. Kaya kung meron palang tamang gamit ng salitang confidence, di ba? It's not self-confidence, but actually confidence in God. Ano basta galing ang confidence? Kapanatagan. Okay? Alam mo yon, yung balisa ka dahil nag-overthink ka. Yeah? Yung isip mo parang nasa South Superhighway o parang bullet train sa Japan. Sobrang bilis, walang preno. Yeah. And
the thing about overthinking is that we go ahead of ourselves and everything, actually. Bago pa man din mangyari yung mga bagay-bagay, bago pa man din magkaroon ng problema, ginagawa na natin yung problema. Diba? That's the thing with overthinking. While merong benefit yung overthinking, like you can plan ahead and anticipate things. Pero yung sobrang overthinking na lalo na't ang focus natin ay yung pwedeng mangyaring mali. Diba? We get ourselves into trouble. Actually, Jesus spoke something about it when he said, do not worry about what you will eat, what you will drink, what you will wear. But rather, ang sabi niya sa atin, isipin mo na lang, walang pinababayaan ng Diyos. Okay? Tiwala lang tayo sa Kanya. Ilagak natin sa Kanya yung ating kabalisahan at ipagkatiwala natin sa Kanya yung ngayon, maging yung bukas. Okay? Now, we live in such a time na kung saan, gaya rin ng ibang panahon, maraming mga bagay at mga idea na nag-work sa buhay natin, and somehow yung mga idea na yan, bagamat may dulot na mabuti, minsan may dulot din na masama. There's nothing wrong with planning ahead. In fact, it's also biblical. But then again, with regards to planning ahead, para balansehin sa atin, ang sabi rin sa atin ng Panginoon, ng tao nagpaplano sa puso niya, pero ultimately, ang nangyayari yung kalooban din ng Diyos. Right? So there's nothing wrong with planning ahead, but then again, you have to be open enough to realize na hindi lahat ng plano mo mangyayari. Okay? And so, even with that, kinakailangan magtiwala ka sa Diyos. Amen? Magtiwala ka sa Diyos. Dahil, totoo, walang pinakamalagang araw, kundi ang ngayon. Diba? Sometimes we grieve about the past. We cringe about our mistakes in the past. And our errors of the past haunts us and tortures us to the point na hindi natin ma-enjoy yung ngayon. And aside from that, di ba? Aside from that, we worry so much about tomorrow. So much that hindi rin natin ma-enjoy yung ngayon. Kumbaga para tayong sinandwich, okay, nung dalawang unnecessary na bagay na pwede nating ma-overcome. The past and the future. Pero gaya ng sinasabi rin ng Hebreyo, walang pinakamalagang araw kundi ngayon. Ngayon. Ngayon ang araw ng ating kalayaan or kaligtasan. Ngayon yung araw na pinagkaloob sa atin ng Diyos. And many of us, we waste our days thinking about the past and worrying about our future. Pinaka-healthy siguro na pwede natin gawin, siguro. Number one, with regards to our mistakes in the past. Naturo sa atin ng Panginoon, magpatawad sa kapwa natin, pero wag natin kalilimutan, magpatawad din sa sarili natin. Okay? Yun ang nakakalimutan natin madalas. We have to learn to go easy on ourselves. We must learn to forgive others and go easy on them as much as we must learn also to forgive ourselves and go a bit easy on ourselves also. Huwag tayo masyadong hard sa sarili natin. Kung paano hindi rin naman tama na maging hard tayo sa kapwa natin. Amen?
And that will set us free. It will release us from so much burden. If only we could learn to forgive ourselves regarding our past mistakes. I, for one, minsan yung mga anak ko, nag-worry sa akin, lalo si Zoe, medyo apektado yan pagka yung nakikita niya ako, nagsasay ako. Sabihin, hindi, anong nararamdaman mo? And totoo lang, minsan pag nagsasay ako, ibig sabihin ng kadalasan nangyayari kapag kayo may naalala ako na nagawa kong mali in the past. Kaya masasabi ko sa inyo, minsan, di ba, yung mga bagay na yan, it can torture us. And it can make our days unproductive. Okay? And very hard to go through. But I'm learning to forgive myself, which is good. It releases us from so much unnecessary burden. And another thing, kaya na sinabi ko rin sa inyo, is worrying too much about the future. It's good to anticipate things. Pero worrying about the future can be unnecessary. It's good to plan. Okay? Gawa ka na ng mga contingencies in case ganito mangyari. That's good. That's wise, actually. Pero gaya ng tinuro sa atin ng salita ng Diyos, maging open din tayo. Yung plano natin may not happen exactly as we think it would. Okay? Magkakaroon ng konting variation. At least nagplano ka. At least naganda ka. Pero wag tayong masyadong matigas. Wag matigas yung ulo natin na ipagpipilitan natin yung gusto natin. Okay? Dahil hindi natin hawak lahat ng bagay. Ang pinakamainam niyan, I think this would be wise, na kumbaga, it's good to siguro pinakamainam niyan, maganda na magkaroon tayo ng foresight. Ano ba yung foresight? Yung pananaw sa pwedeng mangyari. Like for example, very practical. Okay? So minsan di natin napapansin na yung mga certain habits tayo na kinakailangan. Well, for example, hindi mo napapansin dun sa pagiging careless natin, minsan may mga gamit tayo na iniiwan natin, lalagay na lang natin sa lapag basta-basta, kalimitan nasa bingit. Tapos pagka nalaglag, magagalit tayo, masusurpresa tayo, and worse, isisisi natin sa iba. Di ba? Pero hindi natin nare-realize, di ba, anumang bagay na biningit mo, pwedeng masagi lang ng konti yan, pwedeng malaglag. So, i-anticipate mo na. Okay? I-anticipate mo na. Common sense lang. Di ba? And so, you teach yourself to be better. Okay? Imbis na basta mo lang babato yung gamit mo, di ba? You place them carefully, neatly. Okay? Doon sa tamang kalagyan. Di ba? Na-anticipate mo na anytime, alam mo, sabihin natin, nagluto ka. Di ba? Naggayat ka ng gulay. Tapos, iniwan mo yung sangkalan at yung kutsilyo na sa bingit. You should have the sense enough, common sense enough,
na baka may dumaan, masagi ng konti yung sangkalan, mahulog yung kutsilyo, may mabagsakan sa paa ng talim. Diba? So that's not being pessimistic. That's having a foresight. Ako niya ibig sabihin ko. And so the next time we teach ourselves not to be careless but more careful. In fact, more wise. Hindi pagiging praning. Okay? Sabihin natin, di ba, you have a habit na pagpasok mo sa bahay, basta nakapasok ka, okay na, nakakalimutan mo i-check yung pinto. Di ba? So, huwag kang masusurpresa kapag isang araw, pinasok ka ng magnanakaw. Di ba? And hopefully, walang mangyari sa iyo masama. Ano ko niya ibig sabihin ko? Di ba? Sometimes, having a foresight may not be a burden, but actually, it can actually be helpful. So, nothing wrong with looking at the past. If we look at the past to learn, and nothing wrong with looking ahead at the future if we do it in such a way that we anticipate things and be prepared. Pero wag natin gamitin yung pagtingin natin sa nakaraan para lamang mag-reminisce, balikan yung masarap, sabihin natin, those are the best days of our lives. That's foolish. Alam mo yan, nadidinig niyo yung mga taong sasabi, di ba, yung nakaraan, those are the best days of... Ano ka, sira? Anong sinasabi mo? There's nothing for you in the future? In fact, the best days of your life are the todays. Bawat today, that should be the best day of your life. And so make the most out of it without being too burdened by your past and your future. In fact, if you make today the best day of your life, sabihin ko sa inyo, tomorrow will be better. Tomorrow will definitely better. Pero sometimes, na living lang tayo, di ba? Na we look too much in the past, thinking that the past are the glory days. Okay? Sabihin natin noon, ng 1980s, galing-galing noon, di ba? Saya-saya ko noon, may buhok pa ako noon. Sira ka ba? Ang pinakamahalagang araw sa iyo ngayon, ang pinakamahalagang araw sa buhay mo, yung ngayon. Itong araw na ito. At may nais ang Diyos na gawin sa buhay mo. And so you have to be more open to it. Di ba? Hanapin mo yung pwede mong magawa. Di ba? Huwag mong sabihin ang pinakamagandang panahon, yung panahon 70s, 80s, 50s, sa mga boomers, 40s. Hindi. Sabihin natin, buti pa nung araw, buti pa nung araw. Sira, baliw ka ba? Kan ganyan. We can learn from the past. And we must. We must. Yun yung benefit ng past. Diba? Kung may mali tayo, matutunan natin saan ako nagkamali, anong pwede kong gawin. Yun ang that's how we make the most out of it. Pero yung i-reminisce natin masyado to the point na i-romanticize natin at sabihin natin, hindi ko gaya ngayon, nakakainis naman ngayon. You're destroying your life and yourself. So, huwag tayong palinlang sa ganyang klaseng pag-iisip. Because sunawain natin na pinagkalooban tayo ng Diyos ng ngayon. Diba? Ano uli yung pinakamahalagang araw? Yung ngayon. The best day of our lives is this day. Today. Not yesterday, but today. And with regards to the future, ang sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala. Of course, it's not a command. Na pagka nag-alala ka, lagot ka kay Lord. Hindi.
Alam ni Lord, may capacity tayo at proclivity to worry so much about the future. Naintindihan niya yan. Probably naranasan din ni Jesus becoming a human. That's why he can, diba, speak in such a way. Alam niya na tayo mga tao, may tendency tayong mag-alala sa bukas. Pero hindi niya sinabi to bilang utos na pagka nagkamali ka, lagot ka sa kanya. Hindi, sinabi niya sa atin to bilang paalaala at pagbibigay ng sabihin natin ng comfort. Siguro kung babasahin natin ito, it's much better to read it like Jesus is saying, diba? Maiging huwag ka mag-alala bukas. Imbis na bawal mag-alala. Because it's not a command. It's a way of Jesus. Diba? Para kay Jesus, it's a way of comforting us. Nandyan si Lord, hindi ka pababayaan. So don't worry about tomorrow. Amen? Do not worry about tomorrow. Put your trust in Him. Put your confidence in God. Ano ulit Tagalog confidence? Nakalimutan ko agad. Kapanatagan. Yan. Thank you. Yeah, and it's interesting yung Tagalog. Kapanatagan. Which came from the root word panat. Calm. Diba? At galing din sa, probably related din sa Tagalog na patag. Diba? Pag sinabi mong patag, diba? Leveled. So, ibig sabihin, hindi mahirap lakaran o daanan. Diba? Pag nagda-drive ka at level yung dinadaanan mo, hindi ka kakalog-kalog. Okay? And so when we say panatag, it means calmness, having peace, okay? Having the peace despite the troubles that may come our way. Totoo lang, di ba? Ang buhay, maraming balakid sa buhay. Yung problema, inevitably, dumadating yan. Okay? Huwag natin isipin na kung Christian ka na, tatanggalin ni Lord lahat ng problema sa buhay mo. Hindi. Sasamahan ka niya. And that is more than enough. Because if Christ is for us and with us, who can be against us? If Christ is with us, who can overcome us? Amen? Kung kasama natin ang Panginoon at kakampi natin ang Panginoon, sinong magtatagumpay laban sa atin? Kung kasama natin ang Diyos na nagtagumpay maging sa kamatayan, which is the ultimate enemy. The ultimate enemy. Wala pang nakatalo sa kamatayan. Isipin niyo yan. Kahit mga doktor, kahit mga scientist, pilit din na-discover paano natin tatalunin ang kamatayan. Okay? Pero pinakita sa atin ng Panginoon, Jesus was able to defeat death by rising from the dead. So if we put our confidence in Him, especially if we put our confidence in the resurrection of our Lord. Okay? Yung sinasabi ni Pablo. Kaya sabi niya, di ba, kung walang resurrection, pananampalataya natin inutil. Pero salamat sa Diyos, nabuhay ang Panginoon mula sa mga patay. And He tells us that nothing, absolutely nothing is impossible with our God, our Lord, our Savior, our friend, our brother,
our Father, our Mother, our Protector, our Christ, who guaranteed us that He will be with us always, and He will never leave us nor forsake us. So we must learn how to put our confidence, kapanatagan, sa Panginoon. So whenever we feel troubled, and it's normal to feel troubled, kayo mag-alala na kapag ka nabalisa kayo, nagkasala kayo sa Panginoon. Hindi totoo yun. Hindi kayo nagkakasala pagka nag-alala kayo. Ulitin ko sa inyo. Okay? But all you have to do is remember that you have a friend in Christ. You have an ally. Not only a strong ally, but a victorious ally in our Lord. If God is for us, who can be against us? Remember that. Remember that. God is for us. Pero minsan nakakalimutan natin yun eh. Diba? Especially pagka yung nagwe-waver yung faith natin. Diba? Kagaya ni Pedro, nakikita natin yung paligid natin. Diba? Tandaan niyo yung lumakad sa tubig si Pedro. He took some steps actually above the water. He actually walked on water with a few steps. Pero despite the fact that he was able to do that because of Jesus, by the way, huwag natin kalilimutan. Sabi, all of a sudden, he became scared. Dahil naramdaman niya yung hangin, and being scared, ang sabi, nakita niya ang hangin. Alam mo yun? Diba? Fear can enable you to do things that are absolutely absurd. You don't see the wind. And yet, sometimes when you're so afraid, kung ano na nakikita mo sa dilim. Diba? I mean, isipin mo na lang, diba? Dilim nga eh, may nakita ka. Diba? Isipin mo, diba? May nakita ka sa dilim. That can happen when fear comes to us. When fear strikes. But then again, the Lord reminds us, do not fear. In this life, you will have many troubles and tribulation. But remember this, I have overcome the world. And remember this, Jesus overcame everything for us. He even overcame death. Nothing is impossible with God. Do not forget that. Amen? So kaya sa buhay na ito, lumakad tayo na panatag. Yes, we may be troubled from time to time. But remind yourself, there's no need for me to tremble in fear. Because Christ is with me. And He will never leave me, nor forsake me. And even at times na mahina yung pananampalataya ko, it is the faith of Christ that will save me. Amen? It is the faith of Christ that saves us.